Milyon-milyong Amerikano ang magbubukas ng ChatGPT sa susunod na 10 minuto at karamihan sa kanila ay naniniwalang pinapalala nito ang mundo. Kalahati ng bansa ay gumagamit na ng AI ngayon, ngunit 16% lang ng mga Amerikano ang naniniwalang magiging mabuti ito para sa lipunan. Ito ang pinakamababang antas ng optimismo na naranasan ng kahit anong malaking teknolohiya sa paglulunsad nito. Ang mga taong gumagawa ng AI ay tinatawag itong pinakamalaking tagumpay ng sangkatauhan. Ang mga taong gumagamit nito ay inilalarawan nito na parang isang sitwasyon ng pagkakabihag. Kaya paano nga ba naging isa sa pinakaayaw na teknolohiya ang pinakamabilis na tinanggap ng tao sa ating panahon? Maaring isipin mo na ang mga mas matatandang henerasyon ang tumututol sa bagong revolusyon ng AI. Sa totoo lang, bawat bagong teknolohiya ay nakaranas ng pagtutol mula sa mga taong hindi lumaki kasama nito. Pero hindi yon ang nangyayari ngayon. Ang pinakamalalaking gumagamit ng AI ay mga Amerikano na wala pang 30 taong gulang. Ginagamit nila ito para sa mga gawain sa paaralan, aplikasyon sa trabaho, pagko-code, brainstorming at bilang pamalit sa Google. Sa lahat ng palatandaan, sila dapat ang pinakamalaking tagahanga ng AI. Sa halip, sila pa ang ilan sa pinakamalalaking kritiko nito. Ayon sa isang pag-aaral ng Gallup, ang porsyento ng Gen Z na nagsasabing ang AI ay nagpapagalit sa kanila ay tumaas mula 22% hanggang 31% pagsapit ng unang bahagi ng 2026. At ayon sa Pew Research, 40% ng mga batang Amerikano ang nagsabing mas lalo pang sasama ang bansa dahil dito kaysa gumanda. Pero hindi lang ito kwento ng Gen Z. Ang tiwala sa AI ay bumabagsak sa buong US. 2/3 ng mga tao ang naniniwalang masyadong mabilis ang pagdevelop nito. 59% ang walang tiwala sa mga kumpanyang gumagawa nito at karamihan ay hindi naniniwalang kayang kontrolin ito ng gobyerno. Pero patuloy pa rin ginagamit ng mga tao ito. Ang ChatGPT lang ay ginagamit na ng 44% ng mga adultong Amerikano, higit doble kumpara noong 2023. Yan ang AI paradox. Kaya bakit patuloy na dumarami ang gumagamit kahit bumababa ang kumpiyansa? Para sa karamihan ng tao, hindi naman talaga nila ito usang ginamit. Sinimulan nitong ipatupad sa mga lugar ng trabaho bilang bahagi ng daloy ng trabaho. Idinagdag ito ng mga paaralan sa mga takdang aralin. Ginawang pangunahing tampok ito ng mga app at search engine. Wala nang ibang pagpipilian ang mga tao. Ipinilit lang ito sa kanila. Hindi nakuha ng AI ang kanilang tiwala. Wala na silang ibang pagpipilian. Nangyari ang pagbabagong iyon ng dahan-dahan kaya halos hindi napansin ng karamihan hanggang sa bigla na lang itong naging laganap. Sa sandaling buksan mo ang Google at maghanap na ng kahit ano, bubungad agad sa iyo ang isang block ng AI na tekstong sumasagot sa tanong mo bago ka pa makarating sa mga resulta ng paghahanap. Ang kumpanyang dapat tumutulong sa iyo na maghanap ng impormasyon ang siyang nagdedesisyon na yon kung ano ang una mong makikita at epektibo ito. 60% ng mga Amerikano ang nagsasabing regular nilang binabasa ang mga buod dahil wala namang paraan para iwasan ito. Nang simulan ng Google na sagutin mismo ang tanong, nagbago ang karanasan at habang lalo pang bumababa ang kalidad ng internet, lalo ring nababawasan ang tiwala ng mga tao dito. Noong 2021, 37% ng mga Amerikano ang nagsabing mas nababahala sila sa paglaganap ng AI kaysa sa na-excite sila dito. Pagsapit ng 2025, umakyat na ang bilang na iyon sa 50%. Kahit na karamihan sa mga tao ay hindi pa personal na naapektuhan ng AI sa kanilang propesyon, magbabago rin yun agad. Noong Abril 2025, nag-post ng memo si Toby Lutke, punong ehekutibo ng Shopify, sa kanyang mga empleyado. Bago makapag-request ang anumang team ng mas malaking budget o dagdag na empleyado, kailangan muna nilang patunayan na hindi kayang gawin ng makina ang trabaho. Iginiit ni Toby Lutke na ang maingat na paggamit ng AI ang bagong pamantayan. Hindi lang Shopify ang kumpanyang todo-todo sa AI. Sumunod ang language learning platform na Duolingo. Sinabi ni Luis Von Ahn, CEO, sa kanyang mga empleyado na magiging AI first na ang kumpanya. Asa muna sila sa AI bago mag-hire, babawasan ang bilang ng mga kontratista at isasama ang paggamit ng AI sa performance review. Sa loob ng isang linggo, 148 bagong kurso ang nailabas. Trabahong abutin ng mga empleyado ng ilang taon bago magawa. Ang parehong paggamit ng AI ay lumitaw din sa Box, sa Fiverr at sa iba pang mga kumpanya. Halos hindi nagbago ang pananalita. Patakbuhin muna ang software bago humingi ng bagong empleyado o dagdag na pondo. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagtutol. Ang mga matagal nang gumagamit ng Duolingo ay nagvideo ng kanilang sarili habang binubura ang app bilang protesta. Nagsimulang magtanong ang mga empleyado kung kailangan ba nilang mahusay gamitin ng AI o basta gamitin lang ito. Halos isang taon nang lumipas, binawi ni Luis Von Ahn ang kanyang desisyon. Inamin niya na mahirap i-debug ang code na isinulat ng AI at hindi maaasahan ng mga leksyon. Pero nagawa na ang pinsala at simula pa lang ito. Totoo ang takot na mawawalan ng trabaho dahil sa AI. Kaya nung tag-init ng 2025, isang ekonomista mula Stanford na si Eric Brynjolfsson ang nagpasya na imbestigahan ito. Kinuha ng kanyang team sa Digital Economy Lab ang mga record mula sa ADP, ang kumpanyang nagpoproseso ng payroll para sa milyon-milyong manggagawang Amerikano, at pinag-aralan kung sino ang may trabaho pa rin buwan-buwan. Totoo ang epekto ng AI pero hindi doon sa inaasahan ng mga tao. Ipinakita ng mga resulta ng mga manggagawang edad 22 hanggang 25 sa software at customer support ay bumaba ng halos 13% mula nung huling bahagi ng 2022. Ang mga manggagawang lampas 30 sa parehong trabaho ay nanatiling matatag o tumaas pa nga. Ang mga bagong pasok pa lang sa trabaho ang nanganganib na mapalitan ng AI. Yung iba hindi na nga nakakapasok. Ang Revelio Labs na sumusubaybay sa pagkuha ng empleyado sa buong ekonomiya nagbilang ng humigit kumulang 35% na mas kaunting entry-level na job postings mula simula ng 2022
2023. Nang makita ng mga employer kung ano ang kayang gawin ng pinakamagagaling na modelo, marami ang tumigil sa pagkuha ng mga bagong graduate. Lumabas lang ang freeze na yon sa payroll data makalipas ang 1 o 2 taon. Natuklasan ng grupo ni Brinjolso na kapag gumamit ang isang kumpanya ng AI para tuluyang palitan ng isang gawain, bumababa ang bilang ng mga batang manggagawa. Kapag ginamit ang AI para mapabilis ang isang tao, nananatiling matatag ang trabaho at minsan pa nga ay tumataas. Parehong teknolohiya, kabaligtarang resulta. Lahat ay nauwi sa isang desisyon. Gagamitin ba ng kumpanya ang AI para palitan ng manggagawa o para suportahan siya? Sa mga mababa ang sahod, mas nangingibabaw ang pagpapalit. Ipinahinto ng Salesforce ang karamihan sa pagkuha ng mga baguhang empleyado sa loob ng isang panahon at inangkin na ang AI nila ang gumagawa ng trabaho ng mga bagong graduate. Natuklasan ng mga ekonomista ng Goldman Sachs ang mga resulta. Hindi na nga nagpapanggap ang malalaking kumpanya, pero hindi lahat ng pagtaya ay nagbunga. Ang Klarna, ang kumpanyang Buy Now Pay Later, ay isang taon na nagyayabang na ang chatbot nila ang gumagawa ng trabaho ng daan-daang ahente at tumigil na sila sa pagkuha ng mga tao. Kalaunan, inamin nila na mas mababa ang kalidad ng serbisyo ng bot at nagsimulang kumuha ulit ng mga tao. Pero may ilang kumpanya na hindi ito nakita bilang dahilan para bumagal. Nakita nila ito bilang dahilan para magbaba ng pamantayan at ang mga kontratista ang pinuntirya. Ayon sa ulat ng MIT tungkol sa AI sa mga negosyo, natuklasan na ang AI ay nag-aalis ng mga outsourced at kontraktual na posisyon, hindi ang mga regular na empleyado. Noong kalagitnaan ng 2025, ang kumpanyang Scale AI na naglalabel ng data ay nagtanggal ng 200 empleyado at pinutol ang kontrata ng 500 kontraktor. Ayon din sa parehong ulat, tinatayang nasa 3% ng mga trabaho ang kayang gawin ng AI sa ngayon at inaasahan tataas pa ito sa paglipas ng panahon. Hindi natatalo ang mga nagtapos ng kolehiyo sa mga taong may mas magandang resume. Talo na sila agad, wala talagang trabaho. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, kalahati ng mga nagtatrabahong Gen Z ang nagsabing mas mabigat ng mga panganib ng AI sa trabaho kaysa sa mga benepisyo nito. Tumaas ng 11% puntos sa loob lamang ng isang taon. At kapag pareho silang binigyan ng parehong gawain, 69% ang mas natitiwala sa gawa ng tao kaysa sa gawa ng AI. Isang buong henerasyon na yon ang ginugugol ang kanilang araw sa pagsasanay ng teknolohiyang pumapalit sa mga trabahong gusto sana nilang gawing karera. Madaling sukatin ang mga nawalang trabaho, pero hindi lang pera ang dahilan ng sama ng loob. Noong Hulyo 2024, isang biglaang pagtaas ng kuryente lang sa Hilagang Virginia ang naging dahilan para halos 60 data center ang mawala ng kuryente. Humigit kumulang 1,500 megawatts ng konsumo ang biglang nawala. Nagmadali ang mga operator na kontrolin ang biglaang pagtaas ng kuryente bago pa ito makaapekto sa iba pang bahagi ng grid. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang pinakasiksik na sentro ng mga data center sa bansa. Mas marami ang mga ganitong gusali sa Virginia kaysa sa kahit saan pa at pagsapit ng 2023, kumukonsumo na sila ng halos 26% ng kuryente ng buong estado. Kaya isang pagbabago lang sa voltahe ay pwedeng makaapekto sa buong grid. Mainit ang operasyon ng bawat isa sa mga gusaling ito. Ang isang tanong sa chatbot ay kumukonsumo ng humigit kumulang 2.7 watt-hour. 10 beses itong mas mataas kaysa sa karaniwang web search. Mag-isa, maliit lang ito, pero walang nagtatanong ng isa lang. I-multiply mo yan sa bilyon-bilyong tanong kada araw, araw-araw, sa mga warehouse na hindi kailanman pinapatay at aabot ito sa 183 terawatt-hour kada taon. Katumbas yan ng halos 4% ng lahat ng kuryenteng ginagamit ng bansa. Iyan ay katumbas na ng 540 kilowatt-hour na nakapangalan sa iyo bawat taon kahit hindi mo pa nagamit ang isang chatbot. At ang mga pagtataya ay patuloy pang tumataas na maaring umabot na hanggang 17% ng kuryente ng bansa pagsapit ng 2030. Higit 40% ng kuryenteng napapagana sa mga data center ay galing sa natural gas. Bago matapos ang dekada, inaasahan na ang mga gusaling yon ay gagamit ng mas maraming kuryente kaysa sa kabuuang ginagamit ng buong bansa sa paggawa ng bakal, semento, aluminyo at mga chemical na pinagsama-sama. Umaabot na hanggang 8 taon bago may tayo ang isang high voltage na linya. Ibig sabihin, ang ikalimang bahagi ng mga proyektong data center na ito ay malapit na makaranas ng kakulangan sa kuryente. Para matustusan ang gastos sa mga dagdag na linya, lumalapit ang mga utilities sa mga regulator upang humingi ng dagdag na bayad mula sa mga karaniwang consumer. Ibig sabihin nito, tataas ang iyong buwanang gastusin pagsapit ng 2030 para lang mapanatiling bukas ang ilaw sa isang server farm malapit sa inyo. Hindi mo naman iniwang bukas ang mga ilaw mo o tinaasan ang aircon mo, pero nauubos pa rin ang pera mo para mapagana ang malalaking cooling fan ng isang higanteng kumpanya sa teknolohiya. Tinataya ng mga mananaliksik sa Carnegie Mellon na maaaring tumaas ng mga 8% ang karaniwang bayarin sa kuryente ng mga Amerikano pagsapit ng 2030 at sa mga pinakamatinding apektadong bahagi ng Virginia, higit pa sa 25%. Talagang kulang ang enerhiya at pera para pundohan ito. Kaya may ilang kumpanya na nagsawa na sa paghihintay. Imbes na maghintay ng ilang taon para makahabol ang power grid, nagtayo na lang sila ng sarili nilang planta ng kuryente sa tabi ng mga data center. At may isang kumpanya na dinala ang ideyang iyon sa sukdulan. Para mapagana si Colossus, ang supercomputer na nagsasanay sa Grok chatbot ni Elon Musk, naglagay ang XAI ng hanay ng mga gas turbine sa South Memphis. Naitayo at napagana ang buong lugar sa loob lang ng wala pang 122 araw, isang proyektong karaniwang inaabot ng ilang taon. Nang magpalipad ng mga thermal drone ang Southern Environmental Law Center sa itaas, nakabilang sila ng humigit kumulang 35 turbine, karamihan dito ay walang air permit. Sa direksyon ng ihip ng hangin ay naroon ang Boxtown, isang komunidad na ilang dekada nang napapalibutan ng mga refinery at planta ng chemical.
Nagsimulang dumalo ang mga residente sa mga pampublikong pagdinig at inilalarawan ang amoy ng bulok na itlog sa hangin at mga batang hinihika tuwing gabi. May grado ng F ang Memphis mula sa American Lung Association pagdating sa polusyon ng ozone at ang panganib ng cancer sa Buxton ay halos 4 na beses na mas mataas kaysa pambansang average. Sinuri ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Tennessee ang satellite data sa paglipas ng panahon at natuklasan nilang tumaas na humigit kumulang 79% ang pinakamataas na antas ng nitrogen dioxide malapit sa lugar kumpara noong wala pa ang XAI. Tinagurian ang mga turbina bilang pansamantala, isang paraan para makaiwas sa mga regulasyon at magpatuloy sa operasyon. Sinundan ito ng mga kaso, ngunit nang umusad na ang kaso, isang taon nang tumatakbo ang serbisyo. Hindi lang kuryente ang ginagamit ng mga data center na ito. Sa Newton County, Georgia, mga 1 oras at kalahati sa silangan ng Atlanta, nakatira sina Beverly at Jeff Morris, mga 1,000 talampakan mula sa isang Meta data center. Ang bahay nila ay gumagamit ng pribadong balon, kaya ang iniinom nilang tubig ay direkta mula sa ilalim ng lupa. Maayos naman ito sa loob ng maraming taon hanggang sa nagsimulang magtayo ang Meta sa tabi nila noong 2018. Ilang buwan matapos magsimula ang konstruksyon, bumagal ang presyon ng tubig hanggang sa naging patak na lang at tuluyang nawala. Nang bumalik ito, kulay brown at malabo na ang tubig. Sinabi ni Beverly Morris sa New York Times na natatakot siyang uminom ng tubig mula sa sarili niyang gripo. Ang katabing data center ay gumagamit ng humigit kumulang 500,000 galon ng tubig araw-araw. Halos ikasampu ng lahat ng tubig na pinapadaloy ng Newton County. Ipinapakita ng mga projection ng county na malalampasan ng demand ang supply pagsapit ng 2030, habang ang mga residente ay haharap sa mga bayarin sa tubig na inaasahang tataas ng 33% sa loob lamang ng 2 taon kumpara sa karaniwang 2% na pagtaas. Ayon sa isang pag-aaral na pinundohan ng Meta, malamang na hindi operasyon ng kumpanya ang dapat sisihin at nag-invest ito ng mahigit $250 milyon sa mga lokal na paaralan at mga non-profit. Ang mga pribadong balon tulad ng kay Morris ay hindi sakop ng Federal Safe Drinking Water Act, kaya hindi lumabag sa anumang batas ang Meta. Walang kapangyarihan ang Environmental Protection Agency, kaya patuloy na kumukuha ng tubig ang Meta para palamigin ng mga chips. At ang mga hub na yon ay walang kabusugan sa pagkonsumo ng tubig. Isang pag-aaral noong 2023 ng UC Riverside at University of Texas ang nakatuklas ng pagsasanay ng isang modelo, ang GPT-3. Gumamit ng humigit kumulang 5 tuldok 4 milyong litro ng malinis na tubig bago pa man may makagamit nito sa publiko. Natuklasan din ng parehong mga mananaliksik ng isang maikling palitan ng mga salita na nasa 100 salita ay halos katumbas ng isang buong bote ng tubig. Ang isang data center ng Google sa Papillion, Nebraska ay gumamit ng humigit kumulang kalahating bilyong litro ng tubig noong 2024, higit pa sa 600 Olympic size na swimming pool at isa lamang ito sa libu-libong mga site. Ang araw-araw na konsumo na yon ay mas malaki pa kaysa sa isang beses na gastos na pagsasanay. Sa buong bansa, gumamit ang mga data center ng mahigit 60 bilyong litro ng tubig noong 2023 at inaasahan ng World Resources Institute na lalampas ang AI sa 1 trilyong galon kada taon pagsapit ng 2030. Noong Agosto 2025, bumoto ang konseho ng lungsod ng Tucson ng 7 laban sa wala upang tanggihan ang Project Blue, isang data center campus na konektado sa Amazon na sana'y ubos ng milyon-milyong galon ng tubig ng lungsod sa gitna ng disyerto. Nagtipon ang mga residente sa bulwagan ng ilang linggo sa ilalim ng isang banner na may nakasulat na walang data center sa disyerto. Sa gabing yon, parang isang ordinaryong lungsod ay kayang tumanggi sa isang higanteng kumpanya ng teknolohiya at mapanindigan ito. Hindi doon natapos ang lahat. Pag-aari na ng developer ang lupa sa labas lang ng hangganan ng lungsod at nagpatuloy pa rin sila sa pagtatayo. Pagdating ng tagsibol ng 2026, nahuli ang kontratista na kumukuha ng sapat na tubig mula sa Tucson na kayang mag-supply sa 5 kabahayan sa loob ng 1 taon. Pinahinto ito ng lungsod. Si Mayor Regina Romero ay gumagawa ng mga ordinansa para maprotektahan laban sa susunod na data center dahil laging may kasunod pa. Hindi nag-iisa ang Tucson. Sa The Dalles, Oregon, isang plantahan ng Google ang halos gumamit ng 1/4 ng buong supply ng tubig ng bayan. Nilabanan ng kumpanya sa korte ang pagbubunyag ng mga numerong iyon sa publiko. Ang mga mas bagong pasilidad ay maaaring magpalamig gamit ang hangin o closed-loop systems na halos hindi gumagamit ng lokal na tubig. Ginawa na ito ng Microsoft sa 2 lokasyon nila sa Arizona. Pero ang pinakamalalaking gumagamit ng tubig ay hindi ang mga bagong tayong pasilidad, kundi ang mga luma ng data center, yung mga patuloy pa rin sumisipsip ng milyong-milyong galon ng tubig imbes na ibalik ito sa ilog. Kaya habang pinapaikli ng mga pamilya ang kanilang paliligo at naghihintay ng gabi bago magdilig ng damuhan, yung data center sa malapit ay patuloy pa rin kumukuha ng tubig sa buong kapasidad bawat oras, bawat gabi. Trabaho, kuryente, tubig, tatlong magkakahiwalay na laban na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero lahat ng ito ay bumabalik sa isang modelo ng negosyo. Sa 2024 lang, sina Amazon, Microsoft, Google at Meta ay gumastos na mahigit $200 bilyong sa pagtatayo ng mga data center para sa AI, tumaas ng higit 60% sa loob lang ng 1 taon. Inaasahan ng management consultancy firm na McKinsey na aabot sa $5.2 trilyong ang ipupuhunan dito pagsapit ng 2030. Ang perang yon ang bumibili ng lupa, kuryente at tubig. Pero may isa pang bagay na nabibili nito, isang bagay na walang nagbibigay pahintulot, ang pagsusulat, ang sining at ang code na kinuha mula sa bukas na internet para sanayin ang mga modelo sa simula pa lang. Para sa mga kumpanya, ito ay isang pamumuhunan sa plataporma ng siglo. Para sa mga malikhaing tao na ang gawa ay ginamit dito, iba ang tingin nila rito. Ang kanilang mga gawa ay kinuha ng libre at pagkatapos ay ipinauupang muli sa lahat kada buwan. Wala ni isa sa kanila ang tinanong, wala ni isa sa kanila ang binayaran. Ang mga publisher at may akda ay nagsampa ng kaso ng sunod-sunod, iginiit na ang kanilang mga gawa ay ninakaw at ginamit para sanayin ang AI ng walang pahintulot. Hindi pa rin napagpapasyahan ng mga korte kung saan ang legal na hangganan at sa ngayon wala pa ni isa dito ang idineklarang ilegal. Pero ang AI ay binuo gamit ang mga isinulat ng ibang tao, pinatatakbo ng kuryente ng ibang tao, pinalamig gamit ang tubig ng
ibang tao at pagkatapos ay ipinagbibili muli sa mismo mga taong iyon bilang progreso. Ngayon, napapansin na ito ng mga Amerikano. Ipinipilit ng mga kumpanya na pansamantala lang ang mga gastos. Nangako ang Google at Microsoft na magbabalik sila ng mas maraming tubig kaysa sa ginagamit nila pagsapit ng 2030 at patuloy na lilipat sa mas malinis na enerhiya. Pero kung nawalan ka na ng trabaho, tumaas ang bayarin mo sa kuryente o paubos na ang tubig sa inyong bayan, parang hindi sapat na sagot ang isang pangako na mangyayari pa lang 4 na taon mula ngayon. Sa pagitan ng Mayo 2024 at Marso 2025, ayon sa Data Center Watch, humarang o nagpaantala ang galit na yon sa humigit kumulang 64 na bilyong dolyar na halaga ng mga proyekto ng data center sa buong bansa. Sa Virginia lang, may 42 magkakahiwalay na grupo na nagtatrabaho para pabagalin o pigilan ang mga bago. Walang nagkakasundo kung ano ang dapat gawin tungkol dito. Wala namang humihiling na tuluyang ipagbawal ito. Wala rin pumapalakpak para rito. Isa lang itong bansa na naiipit sa pagitan ng pangangailangan sa teknolohiya at pagkainis dito. Karamihan sa mga labang ito ay nakatapos sa parehong paraan. Tinatanggihan ng konseho ang tubig gaya ng ginawa ng Tucson. Ibinebenta ng katabing county ang lupa. Pinapayagan ng komisyon ng estado ang kuryente. Itinatayo pa rin ang gusali. Ipinagpapalit ang uhaw nito sa tubig para sa mas malakas na konsumo ng kuryente. Paulit-ulit natututo ang mga residente ng parehong aral. Halos palaging nakakahanap ng paraan ang proyekto para iwasan sila. Hindi naman talaga tungkol sa kung darating ba ang AI. Iyon ay hindi may iwasan. Ang tanong ay kung may sinuman pa bang may kapangyariang pigilan ito. Nang nagsimula tayong itanong yon, hindi na talaga maaari. Hindi lang mga karaniwang Amerikano ang nawawalan ng tiwala sa AI, pati na rin ang mga gumagawa nito. Panoorin kung bakit nagbibitiw at nagpapanik habang paalis ang mga AI researcher para malaman kung bakit bumabagsak ang industriya. O i-click ang video na ito.